Showbiz fanatics Joshua Garcia sa kauna-unahang pagkakataon ay naglabas ng kanyang saloobin patungkol kay Daniel at Catherine, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil isa sa mga updates dito kay Catherine Bernardo kung saan sa kanyang libreng oras ay kasama niya po ngayon ang kanyang mga friendship na tinuturing niyang family dahil sa mga panahon na siya po ay talagang sobra po yung kanyang pinagdadaanan. Way back 2023 ay sila po yung talagang masasabi nating kasama niya dun po sa kanyang moving era and healing process, kung saan kasama niya nga po si Sophia Andres kasama ng kanyang husband and yung isa pa nilang kaibigan itong si Miss Catherine, no? They really spend the whole night sa kanilang mga kaibigan, pero hinahanap kasi natin kung sino pa po yung isa nilang kasama, kasi kung sila po kung ito pong lahat ay kasama nila yan, sino yung nagpipicture sa kanila. So ilan sa mga spekulasyon na lumalabas sa tila baga na talagang naipakilala ng formally ni Miss Catherine Bernardo ang isang Alden Richards sa kanyang mga kaibigan, katulad po ni Sophia Andres sa tinuturing niyang close friend, best friend at family niya, no? So ayan po yung ilan sa mga updates dahil ito po talaga yung hilig ni Miss Catherine Bernardo ang kumain, ano? Talagang yun talaga yung kanyang bonding time para sa kanyang mga kaibigan at sa lahat ng kanyang mga talagang masasabi mong friends niya sa showbiz at non-showbiz. Sabi niya nga po noon, 'di ba, parang sa oras na kung saan talagang sobrang hirap ng pinagdadaanan niya, doon niya nakilala yung mga totoong kaibigan. At ngayon, binalikan po natin ang ilan sa mga statement ni Miss Catherine, no? Sabi niya, what Dij and I had was real. It was never for show. We were together not because of the cameras, not because of the fans, not because of the money that comes with the successful love team. We are genuinely in love. We grew up together, dream together, and so many of those dreams become reality still together. That almost half of my life that I would never regret and would never trade for anything in the world. These are 11 years that brought me joy, adventure, and the feeling of being home. Years that taught me the real meaning of unconditional love and friendship. He knew me more than anyone else. He was my first boyfriend. So, yun po yung ilan sa mga litanya nitong si Miss Catherine Bernardo sa kanyang breakup letter na ipinost po nilang sabay last November 31, kung saan the Bonifacio Day, yung kanilang breakup letter, maging si Mr. ito pong si Daniel Padilla ay nag-post din, no? Talagang pinagsabay po talaga nila yung kanilang mga post dahil yun po ang pinag-usapan ng kanilang management. And sinasabi nga na yun daw po yung pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ng mga Katniel fans dahil talagang dami nag-iyakan that time. Pero sa mga pagkakataon na yun, napakahabang panahon din na tumahimik itong si Joshua Garcia na isa rin sa mga closest friend ng Katniel. Kaya naman sa kanyang interview sa Abante News June 4, 2024 ay naglabas ng ilang mga online news na si Joshua Garcia ay sinabing parehas niya pa rin na kaibigan sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Viral ngayon ang pamimigay ni Joshua Garcia ng fruitcake sa mga taong nasa Manila noong Lunes ng June 3. Hindi nga inaasahan ng mga namamasyal sa Luneta Park at mga students sa University Belt area ang kapamilya actor, kaya hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na magpa-picture. Game naman si Joshua sa mga request ng mga utaw or mga tao na picture na kasama siya, kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito dahil may fruitcake na nga sila, may picture pa kasama ang aktor. Samantalang after 4 years ay muling mapapanood sa big screen si Joshua. Bida siya sa barkada movie na Fruitcake na palabas na sa mga sinihan this coming June 12 sa panayam ng kanyang entertainment correspondent TV Patrol na si MJ Felipe ay tinanong siya tungkol sa mga kabarkada niya sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na nauwi sa hiwalayan ang relasyon. Kasi pantay-pantay ako sa barkada ko, sabi niya. Walang lamangan, buti na lang may respetong lahat. Hindi sila yung matampuhin, matatanda na rin naman sila and they remain matured, say niya. Dagdag pa niya, doon naman di ako
pumoposisyon. Ayoko rin naman na may kagalit, mahirap din eh. Ang liit lang ng industriya namin, tapos may kagalit pa or mag-iiwasan pa kayo, yun na. So, yun po yung ilan sa mga statement niya. So, parang sinasabi niya dito na whatever happened to Catherine and Daniel, ay mananatili pa rin siyang kaibigan nito. At kahit po may mga recent news na sinasabing parang si Joshua ay isa sa mga tinatawag na accessories of the crime dun po sa nangyari between Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. So, kinumpirma niya lang na talagang still in good terms pa rin sila ng Katniel. At dahil dyan, magbasa tayo ng mga inyo pong mga komento, no? Dahil ang daming nagsasagutan sa comment section eh. So, magbasa tayo. Up with Miss Maril Stone. Sabi niya, gamitan, hindi na uso iyang pakilig, kaumay na kayo. Sabi naman po ng isa, sinagot siya, di wag ka manood, paka-simple solusyon sa umay mo. Yan. So marami kasi mga talagang bashers po sa comment section, pero syempre, that's your rights, that's your, yung boses mo yan eh, kaya let's respect one another's opinion. Sabi ni Josepina Jones, tama na ang publicity, oo na mabait si Alden, marami mga bababait na artista, mapagmahal sa magulang at lola. I-publish mo din sila, marami yan, baka maging subscribers mo sila. Ayun, so isa lang naman po yan. If you're not interested, pwede nyo rin naman nag-next video po kayo. Kasi, kumbaga parang, I don't know why, bakit parang questionable po sa lahat kapag po si Alden at si Catherine yung ating pinipicture, Hindi ko po alam kung ano po yung pinagdadaanan po ninyo. Sabi naman po ni Mr. Renato, kahit na marami, kung hindi mo naman sila gusto, bakit ba pa? Basta kung sino yung alam mo na nakakapagpakilig sa'yo at nakikita mong mabait kahit hindi ka kilala, pero pag nakikita mo, nakakatulong sa'yo pag nalulungkot ka. Kaya kaya nilang pasayahin, kaya walang pakialamanan, may kanya-kanya tayong buhay. Ayan, true naman, 'di ba? So kung sa'yo hindi ka napapasaya, next pasensya na, pero kung yung ibang tao nga ina-appreciate po nila, 'di ba, yung mga fini-feature natin. So kanya-kanya naman tayong desisyon and nobody forced you man na magustuhan mo siya. Sabi naman ng isa pa, congrats Kat, then find a place where is safe so you will be forever heart. Sana hindi na magkagera. It seems it will start in the Philippines. Please, my countryman, pray for our protection. Since you can afford buy house in Morocco or South Africa, I wish I can afford to live in Morocco. I would move there to avoid the war. Not kidding, war is coming. Nobody knows that. Not scaring people, just warning. Ayan. So, yun po yung kanyang warning sa lahat ng mga Pinoy, baka po nakakabalita siya, 'di ba, ng mga bagay, but I know that God is in control. So wala tayong dapat ikabahala dahil nasa Diyos naman lahat 'yan eh. Sabi pa ng isa, Miss Dar, sabi ni Amelita, Mr. bakit sabi ng ibang balita nanalo din si Kat sa 70th Award Hero? Hindi pala kasali si Kat. Nanalo din siya, yung sinasabi niya, they are from GMA, Catherine from Star Magic, and Piolo from Cornerstone. Opo, ganun nga po yun. Kaya, hintayin natin na talaga makikita natin sila magkasama with that particular awards night. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!